Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang tahanan natin ay para sa mga buhay. Ang sementeryo namang ito, para sa mga patay. Ngunit paano kung ang ilan sa mga kababayan natin dito sa sementeryong ito namumuhay? Samahan nyo kami at tuklasin natin ang buhay sa piling ng mga patay. Ayon sa statistic, kada isang minuto ang namamatay. Ganyan lang daw kabilis ang buhay ng tao. At kapag sinabi natin ang lugar ng mga yumao, isa lang ang papasok sa isip mo. Sementeryo, lugar ng mga kababalaghan, nakakatakot at tahanan ng mga di kilalang nilalang. Ang ibinigay sa atin ng mga gumagawa ng pelikula. Bilang pagpapatunay, sinubukan namin na magtanong sa ilang mga tao kung ano ang idea nila sa sementeryo at kung angkop ba ang lugar na ito para tirhan ng mga tao. Kaya pwede magtanong? Sa tingin nyo, ano kaya ang kalagayan ng mga taong nakatira dito sa sementeryo? Kung ako tatanungin, sir, mahirap. Tulad na pag gabi, siyempre nakakatakot. Kung kayo nasa kalagayan ng mga tao dito, anong mararamdaman niyo? Yun din, takot. Tapos, yung sa tulad ng tubig, mahirap ang kuha na ng tubig dito. Ate, pwede po ba kami magtanong? Kung kayo, ano po ba ang kalagayan ng mga taong nakatira dito sa sementeryo para po sa inyo? Mahirap po. Kasi nakikitira lang po sila sa sementeryo. Kung kayo po yung nasa kalagayan nila, ano po kayang mararamdaman nyo sa ganitong pamumuhay? Nangingilabot. Natatakot. Siyempre, tama nga naman. Salamat po! Sige po. Kaya pwede magtanong? Okay lang. Sa tingin nyo, ano kaya kalagayan ng mga tao dito sa sementeryo? Mahirap kasi kulagtat mo na yung tintirahan eh. Palipat-lipat ng lugar. Kung kayo nasa kalagayan nila, anong mararamdaman mo? Masakit siyempre. Pag meron pa rin na lilipat kami sa ibang lugar. Tapos malayo pa yung tiguan, tubig, kain, Salamat. Sa lugar ng Santa Rosa, nakilala namin ang pamilyang Batitis, na kung saan sila ang buhay na patotoo kung paano manirahan sa piling ng mga patay. Magandang umaga po tayo. Ano po pangalan po uli nila? Mary Jane. Apelyido niyo po.
Batitis, Mary Jane Batitis. Batitis. Ilang taon na po kayo na nakatigil po dito sa Ano, cemetery? sorry. 15? 15 years old. So, bago pa kayo magkaroon ng anak, kasi 11 years old yung panganay niyo po, no? Bago kayo magkaanak, talagang nandito na po talaga kayo. Oo. Dito po ba talaga kayo nakatira or sa ibang lugar po? Bago kayo napunta dito, saan po? Bago ako napunta dito sa lugar nila, nagtatrabaho pa lang talaga ako, nagbubuli ako. Sa dyan ako sa target mo, nagtatrabaho. Pero sa pabrika ako galing, tapos nag-target mo lang. Naging parang sales lady. Oo. Tapos, bago po kayo nagtrabaho sa ano po probinsya talaga po ninyo? Iloilo. Ato sa Iloilo po kayo. Tapos pumunta kayo dito sa Laguna para maghanap buhay. Tapos dito na rin po kayo nakapagpangasawa. Oo, dito na. Ayun. Ilan po anak niyo? 3. 3 po. Yung panganay po, ilan taon po? 11. Grade 5. Grade 12. Saan po nag-aaral? Sa Dila. Dito po sa Dila. Yung pangalawa po, Ang pangalawa, kinder. Kinder po kayo. Saan din po nag-aaral? Doon din Oo, po. din din. Tapos ito po yung Oo, bunso. Ilan Ako taon po? naman yung bunso. 2. Dalawa. Nagagatas po po ito, Lina. Sa akin Ah. din. Mas Yeah. masustansya po. Yung, ilan taon na po kayong kasal? 2017. Bali dito na rin po kayo kinasal tayo. Oo, sa ano lang, sa ano ba yun? West. Mas wedding. Mas ready. Kay Mayora. Ano po pangalan ng asawa niyo? Richard. Si Kuya Richard. Ano pong trabaho niya? Interment dito sa Interment. Yung parang sila yung nag-a-assist kapag ka may ililin. Oo, sila nag-ano. Sila yung parang supportorero, yung nagsisemento. Yun, lahat na sa Paano po sila? Parang kinokontract po sila? Kinokontrata ng mga nagpapalibing? Ipagawa kasi ay agency po kasi ano yan sa parang arawan lang. Kung meron pong gagawa, tsaka lang po ano. Opo. Ganun lang. Ipagawa kasi traffic po naman. Pero hindi po sila ng gobyerno, hindi po sila... Parang sa punerarya. Ano po? Kasi po, nung nagawa po talaga kasi siya lang yung regulatory ng hanggang sa pagbigay paggawa dyan. Magkano naman po ba kita ni Kuya? 290. Sa isang araw. Pero pagka may ililibing, may dagdag pa po yun. Wala, parang araw lang din. Isang Ah, araw parang lang po normal talaga. lang. Parang arawan lang sila talaga. May ililibing o May wala. ilis na wala. Di mas maganda po pala. Kasi diretso naman yung pasok nila. Pero anong oras po yung nila, trabaho, oras ng trabaho? 7:30, depende, 7:30. Hanggang 8 po? or hanggang 5. Hanggang 5 p.m. So 5 p.m. off duty na siya. Iba naman po ang magtatrabaho. Hindi. Wala na. Wala na. Tapos pag sa gabi mga 6, mayroong nagdi-duty dyan pang gabi. May babantay lang. Nagbabantay lang. Si Kuya din nagbabantay din ba siya? Oh, may ano yan, bawat araw may schedule sila dyan. Pero yung pagbabantay sa gabi, may karagalan Ano yun, talaga. OT yun. Okay. Di may dagdag yun. So, Ano po, matagal na po kayo dito. Ano po yun? Dito po kayo natutulog or may iba po kayong lugar at tinutulugan? Dito na talaga. Dito na po talaga. hindi Hindi po ba kayo natakot or what? Hindi, dati, nung una, pero tumatagal, wala naman. Sanay-sanay na kasi sila. sa bagay, wala rin naman, wala namang nangyayari. Pero meron kayo napapansin na gano'n, wala naman siguro. Siguro yung iba. Ako, wala. Yung iba lang. Yung ibang kwento. Mga kababalaghan. Oo.
Ang totoo, ang tao lang naman kasi mahilig magkwento. Pagka halimbawa sila ayaw nating mangyari, pero pagka sila ay nagkakasakit, meron naman kung may hinga ng tulong. Pag sa mga dito, sa kamag-anak namin, wala kasi parehas lang din naman kami kumakayod. Pag sa ang layo naman, parang dyan lang kami naasa dyan sa gobyerno dito, sa munisipyo yan. Ate, hindi po ba kayo nalulungkot? Hindi naman. Medyo lang. Bakit po? Yun nga, naisip namin na paglaki ng anak namin, na dito pa rin sila. Kung hindi kami makakaalis, dito pa rin. Ano pong plan? Wala rin. Kung talagang, ang balak nga sana namin, umuwi na lang ako, uwi na lang kami. Kailang dito naman ang trabaho ng asawa ko. Baka wala din naabutan. Eh pag doon sa amin, mahirap din. Kasi yung iba, dito na rin nagpupunta. Oo, dito na rin. Ano pong mga pangarap po ninyo para sa mga anak po ninyo? Ang ko lang, makatapos sila ng pag-aral kasi kami, hindi kami naka-high school lang. Hindi kami naka-college. Yun. Kasi yung panganay ko, scholar ng Couples. Yung, ano lang yung grades nun, 78 naman. Pero, hindi naman siya bumababa dun sa talaga ng grades niya. Yun lang naman ang inano ko sa kanya. Sabi ko, sikapin mo i-maintain mo yung yung grades mo para hanggang college mayroon kang kahit kami hindi ako talaga. Okay lang po yan. Sige. Kahit kami trabaho ni Papa niya. Yun. At least may makatapos siya. Niya yung scholarship. Pero di ba bukod sa pangarap niyo na makapagtapos siya ng pag-aaral, ano po yung sitwasyon sa buhay na gusto niyo para sa kanila? Yun, lang. Hindi naman sabihin mo, gusto simple lang. Hindi sila magkakasakit, yung sama-sama kami. Sa makatapos talaga sila pag-aaral. Sabi ko ngayon, huwag na sila kumakasal, hindi kami nakatapos. Yung lesson na lang po. Eh, araw-araw sinasabi ko sa anak ko, sa pangalan ko talaga. Huwag mo kaming gayahin, mag-aaral ka kahit sa hindi tayo minsan. Mag-aaral ka, pumasok ka, sasuwa. Minsan na pinapansin ko, ayaw mo mabsip. Kahit na lang po pa na kasi. Ayaw mo mabsip. Galing. Iba nga dyan merong mga nakakaangat sa buhay pero winawalan lang nila. Kaya sa buti pa rin talaga yung magsikap na lahat. Hindi naman po sila nagkakaproblema sa kanila. Kasi marami ang nangangarap din ng mas mapaganda yung buhay. Pero yung iba, marami inasahan, boyfriend, nagkaanak ng maaga. Sa bahagi po naman ng inyong anak, hindi naman po nagka-problema sa Hindi naman. o barkada. Wala namang gawa ng naman yung pag-aaral naman natupag mo din. Porsigido naman siya Oo. na makapagtapos at makaraos sa... Galing na nga. May pangarap din po ba siya para sa inyo, yung anak ko? Ayun, basta sabi niya lang, gusto niya makatapos. Sabi ko nga, sige, sikapin mo makatapos ka at makikita mo naman yung sitwasyon natin. Mahirap. Kaya, nasa sayo yun. Talagang porsigihin mo na matulungan mo kami at makaahon tayo. Yun naman sabi niya, na talaga yung niya, pag-aaral niya. Yung pag-scholarship niya hanggang sa college na po. Ang galing. Basta yung grades na maintindihan niya lang, hindi na doon bababa sa 78. Yun lang naman. Pero yung grades niya, 79, 80. Pero tumataas naman yung niya, grades niya. Nasusubaybayan niyo naman po siya sa school. Oo. Nagsasabi naman yun sa akin kung anong bayarin, kung anong mga project nila. Mga problema niya. Anong grade na po siya sa ngayon?
tapos na po kayo maglaba. Yan na lang. Nandito ulit kami ngayon sa sementeryo upang subukang gawin yung mga ginagawa nila Ate Jean sa pang-araw-araw nila. At ngayon, pupunta na kami, mag-iigib kami ng tubig. Ito yung mga pag-igib nila. At ito pa, hindi pa namin alam kung saan sila nag-igib. Hanapin pa namin yon kung saan talaga sila nag-igib. Kaya tara talaga. Grabe, napakahaba na nilalakad namin. Pwede namin mahanap kung nasaan. Asan na ba? Ayun na. Ayun po, malapit na po kami sa pinag-iigiban nila Ate Jean. Tara, mag-iigib na kami. Dito na kami sa pinag-iigiban ni Ate Jean. Ito pala yun. Bomba! Marito tayo kaibigan. Grabe yung ginapos mo ba? Ang baba na. Memo ko, may haharang na, hindi na makakapit ang Patry nga ako. Saan mo nakakarating dito? Baka may... So parang nasisira na yung poso kaya kinako na lang. Ayan, medyo nakakalahati na kami. Medyo malapit na kami. Kaso lang may isa pa, oh. Medyo kaya yan. Kaya naman lumapit si tropa eh. Diba? Alam niya naman lang siya madista ka, dialista siya. Tatatalo siya. Lumapit na lang siya dito. Siya pa yun dyan neto. Ito na yung isa. Punuin namin din yung isa. Hirap kasi mababa. Sakit sa balakang. Sakit sa braso. Napakita nga eh. Nakikita ko sa pera. Ito pala yung araw-araw na nararanasan nila Ate Jean. Napakahirap talaga. Tapos, buhatin pa nila napakalayo. Yun na. Okay na. Punta na kami Grabe, dito. God! Pupunta na kami kay Ate Jean. Yung gagamitin nila, kami pinag-igib na. Yan yun, napakahaba ng lalakarin namin. Dito palang hinihingal na ako. Wish ko sana lagi na lang ako naglalaro ng badminton. Sa likod ko. Grabe, napakalayo talaga, no? Alam mo kung tingin kong ako yung ganito kalagayan, parang hindi ko talaga kakayaan. Kaya nga eh. Ayoko mag-iigib ng ganito. Buti may video. Araw-araw, paano kaya kung nililigo yung mga anak niya, tapos ginamit ng anak niya, tapos siya lang mag-igib, siya lang mag-isa mag-iigib. Ah! Ito nga! Kaya na tayo! Ah! Kapagod!
na, malapit na kami. Yay! Pinalo pa kami. DJ, ito na po. Hindi ko rin pansin yung salin. Ayan, tapos na kami mag-igib. Ngayon naman, maglilinis naman kami ng mga puntod. Kasi magagabi na, kailangan matapos namin. Tara. Ito na yung mga lilinisan namin na pang-araw. Tatry namin na yung pang-araw-araw na ginagawa ni Kuya Richard. Buti na lang kahit ano na, paggabi namin medyo hindi kami nahirapan. Pero kung siguro mga hapon, mga trikang araw, hirap yun para kay Kuya. Sakit sa balat, mainit. Tapos na po kami maglinis. Ngayon naman, mag-aayos kami kasi tutulog sila at subukan din namin ngayong gabi matulog dito sa cemetery. Tara po. Ayun na nga po, naputan kami dito ni Jerby ng gabi. Dito kami inabot. Papalipas kami dito ng isang gabi lang. Dito kami matutulog sa cemetery. Itutuloy-tuloy na namin to. Tatry talaga namin na dito matulog. Nga, masasain kami. Luluto kami ng hapunan ni Jerby. Kanina, sa labasan, bumili kami ng kalahating kilong bigas, dito 35 pesos lang. Tapos bumili kami ng itlog, 5 peraso, tigto 20. Sasain ko na. Ngayon po ay magpapalingas na po tayo ng apoy. Sana bumaga na siya para masalang na namin yung sinain. Okay na ba yun? Okay na to. Ayun, nasalang na namin yung aming sinaing at ulam na nandito na din. Ano, Jerby, may nakita ka? Oo, ito. Ayun, may nakita kami. Grabe, ang hirap pala talaga nito. Kaya dapat yung mga
Batang katulad namin nag-aaral, magsikap at hindi magsayang. Kung kayo niyong maging ganito. Kulo na siya. Nakakulo na yung ano namin, yung sinaing namin at ulam. Malapit na magluto, gutom na kami. Ayun na nga po, naluto na yung kanin namin at ulam. Ngayon, kakain na kami. Kukunin muna namin yung itlog para balatan. Yan na. Eggs. Kain na tayo. Tara. Ayan, tapos na kami magsaing at magluto ng itlog. Nabalatan na din. Kakain na kami para makatulog na din. Grabe, no, nakakapagod ngayong araw. Oo. Dami natin ginawa. Ay, excuse. Ngayon na nga po, tapos na kami kumain. Yan, naubos namin. Grabe, sobrang pagod kami ngayong araw. Sobrang. Ngayon naman, nilipitin na namin, lilinisin namin para susunod, matutulog na kami dito. Anong taon? Magtatry na. Ay, oo nga no. Ito na din ako. Tara. Ay na nga po, matutulog na po kami para po bukas. Mag-alarm ako 5 o'clock. Dito na ako. Sige, sige.
naman pong message sa amin, mga nandito Kabataan. ngayon, kabataan, nag-aaral, mga nag-aaral na nag-aksyon ng pera, mga nag-aaral na, Hindi seryoso. mga nag-aaral na parang binabaliwala lang nila lahat. Yung ano ko lang na habang may nagpapaaral pa, mag-aral ng mabuti. Kasi yung ibang hindi nag-aral, yun ang gustong-gustong makapag-aral eh. Yung tapos, kung halimbawa nabigyan sila ng pagkakataon na yung mga magulang nila may kaya sa buhay, sulitin nila yun, mag-aral sila ng mabuti at maibalik doon sa magulang nila. At saka huwag sila mag-loko, huwag sila mag-ano sa mga bisyo. Yun. Para makatapos sila ng pag-aaral at makatulong din sa ibang tao, sa pamilya nila. So, maraming salamat po sa inyong mensahe po sa Salamat amin. po sa tay. Salamat po sa pasensya na po sa abala. Thank Okay you lang, po. maraming salamat. Opo. Natunghayan na nga po natin ang buhay ni Ate Jean at ng kanyang pamilya na umantig din sa ating mga puso. Sana po ay magbigay aral ito sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at sa mga taong nag-aaral na angat sa buhay. Dahil ang buhay ng tao, sa mata ng Panginoon, tayo ay pantay-pantay Mahirap man, o mayaman. Ako po si Ronald Ang. Ako naman po si Jemeline M. Sapida. at ako si Jervin Quaison. At ito ang dokumentaryo Sa Piling ng Mga Patay. Action! Isang pamilya ni Ate Jemeline. Action! Dahil sa mata ng Panginoon, Action! dahil ang buhay ng tao, sa mata ng Panginoon, tayo ay pantay-pantay. Kasi naman, natatawa kasi talaga ako. Action! Melba Bihaya, present. Raymondo De Chuso, Sr., present. Derecho Dilmol, Sr., present. Hoy, sino tong accent? Action! Wilson Pitingson, present. Ernesto Arevalo, present. Melba Bihaga, present. Raymondo M. De Chuso, Sr., present. Derecho B. Dimol, present. Hoy, sino tong absent? Ay, ayun pa. Ang dami-dami nyo, asa sa inyo pong punta. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko, simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito